Nagsimula ang kabanata kung saan, tiniyak ni Sejen kay Theo na sisiyasatin nila ang butas sa kuweba ngayon. At ito na ang pagkakataon ng itim na kuneho upang magningning. Ang unang ginawa ng itim na mandirigmang kuneho upang siyasatin ang pool ay gamitin ang kanyang maso at durugin ang mga bato sa paligid ng butas. Sa isang malakas na hampas mula sa matalim na dulo ng kanyang maso, pinapalipad niya ang mga bato at lumilikha ng mas malaking butas. Sumilip si Sejen sa loob at pinuri ang itim na mandirigmang kuneho. Sinabi niya mas malaki na ang pasukan ngayon, at madali na siyang makakapasok at makalabas. Nagdesisyon ang itim na kuneho na mag-eksperimento at lumangoy papunta sa butas, ngunit lumabas ito na nagrereklamo matapos ang ilang segundo lang. Tinanong siya ni Sejen kung ano ang tingin niya sa tsansa nilang masiyasat ang butas. Tinakpan ng kuneho ang kanyang mga mata habang umiiling, nagpapahiwatig na kulang ang liwanag sa loob. Naiintindihan siya ni Sejen at iniisip na kung masyadong madilim ang loob ng butas, delikado ito kahit na malaki ang daanan. Bumaling siya kay Theo at tinanong kung mayroon siyang anumang gamit na makikita sa dilim tulad ng lampara o sulo. Abala si Theo sa paglalaro kasama ang kanyang mga pamangking kuneho na puro kalokohan. Nagulat siya sa tanong ni Sejen at sinabi na imposibleng magkaroon siya ng ganoong bagay. Gayunpaman, binuksan niya ang kanyang bundle upang tingnan kung may anumang kapaki-pakinabang na bagay dito. Parang ako na nagbubukas ng walang laman kong ref para tingnan kung may mga snacks na lumitaw. Ang unang nahulog mula sa bag ay isang baby rabbit na sumusubok na pumasok dito. Sunod, may mga pouch ng pera na nakuha ni Theo mula sa pagbebenta ng cherry tomatoes at isang lata ng isda na nakuha niya mula sa isang mangangaso. Habang kinakain ng baby rabbit ang lata ng isda, napansin ni Theo ang isang lila na gemstone na kwintas na binili niya sa kanyang pag-uwi dahil lamang maganda ito. Pinulot ni Sejen ang kwintas at tinitingnan ito ng may pag-uusisa. Lumabas ang window ng impormasyon nito at ipinakita na ang kasalukuyang pangalan nito ay necklace with scratch jewel. Karamihan sa impormasyon tungkol dito ay hindi magagamit dahil hindi pa ito na-appraise. Ngayon, nakakuha si Sejen ng ideya at tinanong si Eileen kung maaari niyang i-appraise ang kwintas tulad ng ginawa niya sa straw hat at sa dagger noon. Kinuha ni Eileen ang kwintas mula sa kanyang kamay at nagbigay ng mensahe kay Sejen. Sinabi ni Eileen na siya na ang bahala, at ipinahayag pa na ang kwintas ay perpektong bagay para sa kasalukuyang sitwasyon. Natutuwa si Sejen sa narinig at binigyan niya si Eileen ng isang bucket ng cherry tomatoes upang makumplito ang kanyang quest at makuha ang kwintas pagkatapos ng appraisal. Natapos ang quest at bilang gantimpala, nakuha niya ang appraised item na tinatawag na Necklace of Light. Yan ay matibay na plot armor. Lubos na nagbago ang kwintas matapos ma-appraise, at ang gasgas na lilang gemstone ay naging makinis at gintong gemstone. Hinawakan ito ni Sejen at sinabi ang parehong bagay. Binasa niya ang information window ng Necklace of Light na may amber stone na may light magic na naka-imprinted dito. Ang limitasyon sa paggamit nito ay tanging isang tao na lampas sa level 5 at may higit sa 3 mana ang makakagamit nito. Ang gumawa nito ay isang tao na tinatawag na Mage Horen ng Green Tower at ang grade nito ay C. Mayroon itong kasanayan na pag-iilaw na nagbibigay liwanag sa paligid kapag ginamit ang kwintas. Ang intensity ng liwanag ay depende sa antas ng gumagamit, at mas mataas ang antas, mas maliwanag ang kislap ng kwintas. Lubos na natutuwa si Sejen sa pagbasa ng impormasyon. Binasa niya ulit ang information window at nagpahayag na sa Necklace of Light, madali nilang makikita ang paligid sa loob ng butas sa pole. Sumasang-ayon din ang Black Warrior Rabbit at excited din siya. Tumingin si Theo kay Sejen na may mapilit na mga mata at tinanong siya kung nakatulong ba ang dinala niya. Dahil nakatulong ito, gusto niya ng mas maraming sales cut time. Yamakap si Sejen sa kanyang mga paa na tinatawag itong golden paws na nagdudulot ng malaking swerte. Nalilito si Theo sa ginagawa ni Sejen, at sinabi ni Sejen na mula ngayon, siya na ang sales cut magpakailanman. Wala nang kailangang reward na time period ngayon. Sa wakas, nakakuha ang ating bida ng karapat-dapat na promosyon. Hindi pa sigurado ang cat merchant kung tama ang narinig niya at tinanong si Sejen na ipaliwanag ulit. Inangat siya ni Sejen at sinabi na mula ngayon, opisyal na siyang salesperson na responsable sa pamamahagi ng kanilang mga ani. Sinabi ni Sejen kay Theo na talagang nagsikap siya sa lahat ng oras na ito, at oras na para anihin ang mga gantimpala. Sa wakas, naniniwala ang cat merchant at natutuwa na mula ngayon, palagi na siyang magiging sales cat. Natawa siya habang ipinahayag na siya ay si Sales Cat Theo, at binigyan siya ni Sejen ng isa pang reward bilang paggunita sa kanyang promosyon. Binigyan niya ang kanyang sales cat ng pagkakataong maging presidente para sa isang araw din. Masaya si Theo sa narinig at ipinahayag na talagang gusto niya ito.
Agad siyang pumasok sa papel ng presidente, at sa kanyang bagong tungkulin, iniutos niya sa Black Rabbit na gamitin ang kwintas at magdala ng maraming isda. Nagbigay saludo ang Black Rabbit habang isinusuot ang kwintas, at sinabi ni Sejen na dapat nilang subukan ulit ang kanilang eksplorasyon para sa susunod. Unang sinubukan ni Sejen gamitin ang kwintas ng liwanag at nakita na ang Amberstone ay kumikislap ng malumanay dahil sa kanyang mana. Nagpahayag siya na maganda ang hitsura nito, at ibinigay ito sa Black Warrior Rabbit na siya talagang gagamit. Sinabi ni Sejen na ayon sa information window, mas mataas ang antas ng gumagamit, mas maliwanag ang ilaw, at gusto niya itong subukan sa Black Rabbit na sabik na ring gamitin ito. Agad na kuminang ng maliwanag ang Amberstone nang isuot niya ito, at hindi na makapaghintay si Sejen na subukan ito sa Black Rabbit. Sinabi ng Black Warrior Rabbit. Hindi siya makapaniwala na mas mababa ang antas at mana niya kaysa sa Black Rabbit. Sa kabilang banda, ang Black Rabbit ay proud, gaya ng nararapat. Pinaginhawa ni Sejen ang sarili sa pagsasabing mabuti ito para sa kanilang eksplorasyon dahil sa ganitong dami ng liwanag, hindi na sila magkakaroon ng problema sa pagtingin sa loob ng madilim na butas. Pinakain niya ng ilang detoxifying green onions ang Black Rabbit para sigurado, at tinali siya ng safety rope. Sinabi niya sa rabbit na kung sakaling makaranas ng kahirapan o maubusan ng hangin, agad niyang hihilahin ang lubad. Lahat ay magiging maayos. Hinawakan ng raptor ang Black Rabbit sa lubad ng 2 beses, at hihilahin niya ito palabas. Bukod dito, binigyan ni Sejen ng dagger ang Black Rabbit dahil mahirap gamitin ang maso sa ilalim ng tubig, at isang pouch para mag-ipon ng mga bagay. Isinuot ng Black Rabbit ang pouch at ang dagger sa tabi niya at naghanda na lumangoy. Hiniling ni Sejen ang pinakamabuting kapalaran sa kanya, at nagpasalamat ang kuneho. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim bago lumusong sa tubig at lumangoy papunta sa kuweba. Tandaan lamang na ang mga kuneho ay hindi pinakamahusay na mga manlalangoy, kaya huwag gawing tagasiyasat ng tubig ang inyong mga alagang kuneho. Gayunpaman, ang Black Warrior Rabbit ay iba, at lumangoy siya papunta sa ilaw sa ilalim ng kuweba kung saan siya naruroon. Di nagtagal ay narating niya ang punto kung saan nanggagaling ang liwanag at lumabas sa kabila ng kuweba. Tulad ng dati ng hinala ni Sejen, mayroong isang buong ekosistema doon. Ang unang bagay na nakita ng itim na mandirigmang kuneho ay ang higanting ugat ng puno at mga bato, na pinagmumula ng maraming uri ng mahahalagang at mahiwagang kristal. Hindi lang iyon, may mga higanting isda na parang balina, at ang mga mas maliliit na isda ay nagkakapalibutan sa kanila. Hindi lubos maintindihan ng itim na kuneho kung gaano kalawak ang tubig. May iba't ibang uri ng isda at ibang mga hayop sa tubig hanggang sa abot ng kanyang paningin. Namamangha siya nang may dumaan na higanting balina sa itaas, at nang tumingin siya ng mas malapit, nakita niya ang ilang piranha, crayfish, at maging isang higanting electric eel. Lahat ng ito ay patay na, at agad na napagtanto ng itim na kuneho na ito ay dahil sa health potion na ginawa ng tagapamahala ng tore. Nagpasya siyang tingnan muna ang electric eel at nilapitan ito habang hinuhugot ang kanyang punyal. Ibinabaw niya ang kanyang punyal sa eel at hinihiwa ito ng maayos, humihinto lamang nang makita niya ang isang maliwanag na gintong liwanag mula sa loob nito. Tinititigan ng itim na kuneho ang ginto sa kuryosidad at nagpasya na kunin ito. Nalaman niya na ito ay tinatawag na lamang loob ng electric eel. Gayunpaman, naniniwala siyang maaari itong magkaroon ng magagandang gamit, na maaaring magdulot ng papuri mula kay Sejen habang binabaliwala si Theo. Napatawa ang itim na kuneho sa sarili habang inilalagay ang gintong patak sa kanyang pouch. Ito na ba ang simula ng isang rivalry na tulad kina Naruto at Sasuke? Maingat niyang itinali ang lubad sa ulo ng eel nang biglang maramdaman niyang may panganib. Lumingon siya at nakita ang isang malaking puting piping na umaatake sa kanya at sa electric eel. Agad na umiwas ang itim na kuneho sa gilid pero nakagat ng piping ang katawan ng eel. Ang hatik na naramdaman ng kuneho ay napakalakas na bigla siyang napasinghap at nawala ng hininga. Sa kabutihang palad, buhay pa ang piping. Sa kabutihang palad, nagawang wasakin ng piping ang katawan ng electric eel at tumakas kasama ito. Iniwan ng itim na kuneho na may ulo ng eel. Ngayon, nawawala na siya ng malay at nagpasya na hilahin ang lubad bilang senadorias kay Sejen na hilahin siya pataas. Natatanggap ni Sejen ang kanyang senadorias, at iniutos niya sa lahat na tulungan siyang hilahin ang itim na kuneho pataas. Lahat ng mga adultong kuneho ay ibinigay ang kanilang lakas, habang ang mga batang kuneho ay cheer lamang sa gilid. Di nagtagal, nagawa nilang hilahin ang itim na kuneho pataas, pero nagulat si Sejen nang makita itong walang malay. Hinawakan niya ang walang malay na kuneho sa kanyang mga bisig. At sinubukang gisingin ito, pero tila wala itong epekto.
Si Sejen ay wala nang magawa kundi sumigaw sa kanyang kaibigan na magising, at lahat, kasama ang mga kuneho at ang reyna ng lasong bubuyog, ay nababahala habang nag-aalala sa kanya. Dito nagtatapos ang video. Habang tila nasa panganib ang itim na kuneho, sigurado akong sasabihin niyang, "Psych," at magiging malusog agad. Gayun din, ngayon ay isang mahusay na araw para kay Theo, dahil sa wakas ay nakuha na niya ang posisyon ng salesman. Ano ang mangyayari sa susunod na video, at ano ang gagawin ni Sejen sa kaalaman tungkol sa higanting karagatan sa ilalim ng pool? Alamin natin ang mga sagot sa susunod na video.